Hello? Hello. Oh, hello. Good evening. Oh, go ahead. Go ahead. Okay. I was dude, I am in Revealers. I'm almost in Revealers live, pero okay. Okay, so can I ask something? So, are you guys supporting taxing the church? Brother Angel, sa'yo yan. Oh. Anong doctrine ba dyan? Supporting doctrine of Are you guys supporting taxes of the church? No, no, no. taxes of the Ah, church. Taxing the church, I mean. are you? Taxing the church Are you para mag supporting taxing the church? Oh. taxing the church. Ibig Ah, sabihin ipagbuwis ba daw ang simbahan? Oh Are my you God, this is a supporting? starting slow motion. so parang advocate kaya yata ni Pangulong Duterte ah. Yan ang sabi ni Pangulong Duterte dati eh. Kailangan daw Ah. magbuwis ang simbahan. Oh, kailangan pala ano, no? Pero, sige, Brother Angel. Sagutin mo, Brother Angel. Sagutin mo. Okay, no. Si Sammy, it will never happen, especially in the Catholic Church, because it's a Sorry guys, non-profit I can't hear you organizations. Yes. properly. I'm sorry. Huh? So it won't gonna happen because the church is a non-profit organizations. Okay, so we need to consider that. Ibig sabihin nun sa mga nakikinig ngayon, hindi siya pwedeng buwisan talaga. No? So, and it's a juridical person. Ano ba yung juridical person? Kaya nga siya hindi siya Guys, hindi siya naka-registered. Ayos, Yes. can I end the call because Sige, go ahead. can you Okay. Brother can you Angel, continue. can you Brother Angel, continue, Brother Angel. kasi Continue. can you ba kasi I can't hear you properly. Sige. Go ahead, Brother Angel. Go ahead. Yes. Okay, it won't happen. Hindi pwede yun because it's a non-profit organizations, right? So, yung mga religious yan, especially those on the registered at the Security and Exchange Commission. So, hindi sila pwedeng bisan because nakaano sila na non-profit organization. Lalo na po yung simbahan, the Catholic Church is a juridical person. Pag sinabi mong juridical person kasi yan, they were allowed legally by the government pero hindi sila naka-registered. Parang yung mga non-government organization, hindi naman nakalagay yung mga halimbawa tayo, mag-aano tayo ng mga grupo natin para magbigay ng charity sa tao, you don't need to tax that. So ganun ang simbahan. No, kapag may mga certain group like the church, the Catholic Church, juridical person, kaya hindi naintindihan ng mga ibang sekta yun eh, no, bakit hindi tayo naka-registered? Kasi juridical person yun. Ay, ibig sabihin juridical person, yung mismong grupo yon, pag person kasi yun yung group. Pagka yung grupo mo ay non-profit siya, tapos at the same time, yung founder kasi niya hindi nila pwedeng mahanap because it's Jesus Christ. So yung mga yon hindi that it's non-taxable. So hindi sila talaga po pwede. So what do you think about taxing the church? Hindi po pwede yun kahit anong gawin natin. Kasi naka-consider sila na non-profit organization. Hindi kaya lang of course yung mga iba't ibang sekta, different denominations, so well, it's not non-profit but most of them are are profited. Most of them may kumikita sila dahil sa kanila yon, family business na ba? Sabi nga, no? Tsaka Brother So, Angel, So, ibig yes. sabihin mo, Brother Angel, the reason why sige Brother Jando, may pinapabasa ka Brother. Basahin mo So, muna yan Brother Jando. ibig sabihin, yung mga rehistrado lang ang magbubuwis. No, Yes. kasi nakalagay, actually hindi sila din kasi nakalagay dun sa SEC nila is non-profit organization. Nakalagay kasi sa SEC kasi pagka ano ba tong grupo mo, religious group po, non-profit. So hindi sila bubuwisan din. Kasama sa atin, hindi tayo bubuwisan. Oo. Okay, Kasi ganito. nakakonsider. Brother Angel, the reason why kung bakit may aral sa Bible about sa pagbabayad ng buwis ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Government. sa government dahil hindi naman talaga dapat magbabayad ang Panginoong Jesucristo no. Sa Matthew 17:24 to 27,
Ito ang dapat nating maunawaan sa aral ng Panginoong Jesucristo. Basahin muna natin ha. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang maniningil ng buwis para sa templo. So nilapitan sila ng maniningil ng buwis para sa templo. Tandaan natin, the temple is owned by God. Okay? Ito ang dapat nating maunawaan. Ang templo ay pinagmamayari ng Diyos. Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Si Panginoong Jesucristo na siya ang may-ari ng templo, hininga ng buwis? Tanong nila. Sagot ni Pedro, opo. Sagot ni Pedro. Nang pumasok siya ng bahay, tinanong siya ni Jesus, ano sa palagay mo, Simon? Sino ba ang nagbabayad ng buwis sa mga hari dito sa mundo? Ang mga mamamayan o ang mga dayuhan? So dito, binigyan na ng hint si Panginoong Jesucristo na hindi siya dapat magbayad ng buwis sapagkat siya yung hari, di ba? Kaya ang tanong niya kay Simon Pedro, sino ba ang nagbabayad ng buwis sa mga hari sa mundo? Sino ba ang nagbabayad ng buwis sa mga hari dito sa mundo? Okay? Sa mga hari, tanda natin si Panginoong Jesucristo, hari ng mga hari yan. Ang mga mamamayan o ang dayuhan? Sagot ni Pedro, ang mga dayuhan po. Tugon ni Pedro. Sabi ni Jesus, kung gayon, hindi dapat magbayad ang mga mamamayan. Sino ang mamamayan ng Diyos dito sa lupa? Ang simbahan. Ano sabi ni Panginoon Jesucristo? Hindi dapat magbayad ang mga mamamayan. Wala talagang buwis ang simbahan. Pero ano sinabi ni Panginoong Jesucristo? Ito yung tricky. Kasi may explanation dito sa 27 eh. Gayunman, para wala silang masabi sa atin, pumunta ka sa lawa. Ay inutusan ni Panginoong Jesucristo si Pedro sa lawa. No, may connection to sa pagiging fisherman ni Pedro kasi eh. No? Basta unawain natin ito ng maigi. Pumunta ka sa lawa at mamingwit ka. Kunin mo ang unang isdang mahuli mo. Okay? Ibuka mo ang bibig niyon at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo iyon at ibayad mo para sa buwis nating dalawa. No? So para wala silang masabi, nagparaya ang Panginoong Jesucristo. Pero ayon sa mga biblical scholars, ito pong verse po na ito mga kapatid, bakit doon pinapunta ni Panginoong Jesucristo si Pedro sa lawa at sa isda? Dahil may connection po yan sa pagiging fisherman ni St. Peter na ultimo, ang mga isda nagbayad ng buwis sa Panginoong Jesucristo. No? Yun ang paliwanag ng mga diyan, scholar eh. Yung isda mismo nagbayad sa owner of all things. Kaya nga doon sa isda eh. No, doon pinakuha ng Diyos ang bayad para sa buwis nila para wala silang masabi. Pero ang pinakamalalim pala na paliwanag doon, even animals ay nakakakilala kay Panginoong Jesucristo kung sino siya at they pay yung utang na loob nila sa Diyos na ginawa sila ng Diyos. Nagbayad sila ng buwis sa Diyos. Pero tingnan mo ang mga tao. Ang mga tao na mas mataas pa ang pag-uunawa sa mga hayop. Pero hindi nakilala ang Diyos sa anyong tao. Ang mga isda, nakilala nila ang Diyos na kanilang tagapaglikha. Ang mga hayop, kilala nila ang Diyos na tagapaglikha. Nagbayad sila sa Diyos. Pero ang mga tao, imbis magbayad sa Diyos, ang Diyos pa ang siningil. Oh. Nakuha niyo yung araw ni Kristo, gaano kalalim mga kapatid? Oh, I get Kaya, it. bakit natin hinihingan ng buwis ang simbahan? Ikatawan niya ni Kristo. Yan po ang aral dyan, sister. No? Tayo mga tao ang dapat magbayad sa Diyos, hindi ang Diyos ang magbayad sa atin. Kaya bakit hihingan ng gobyerno ang simbahan ng buwis? Pagmamayari ba ng simbahan o pagmamayari ba ng gobyerno ang simbahan? Hindi. Pagmamayari ng Diyos both simbahan at ang gobyerno. Kaya walang dapat ibayad ang simbahan sa gobyerno pagdating sa buwis. So yun po ang aral ng Biblia, sister. Kaya hanggang ngayon hindi mo mapapabayad ang simbahan sa gobyerno. Dahil malino yan, sinabi ni Panginoong Jesucristo.
Hindi pwede magbayad ang mamamayan ng Diyos sa gobyerno. Mga isda nga nagbayad nga sa Panginoon eh. Hayop nagbayad, nagbigay ng buwis sa Panginoon. Yan po ang aral doon. Hindi po yung basta lang na pinapunta ni Panginoong Jesucristo si Pedro doon sa lawa para lang doon makakuha ng pambayad ng buwis. Bakit? Wala ba silang pera? Mayroong pera si Panginoong Jesucristo ha. Meron silang pera. Si Judas nga, di ba yung ano nila? Si Judas yung kanilang treasurer. Pero bakit pinakuha pa ni Panginoong Jesucristo sa isda? Dahil yun ang aral doon. Ang mga hayop, kilala ang Panginoong Jesucristo, nagbayad pa sila sa Panginoon. Pero ang mga tao na masigit pa ang kaalaman sa mga hayop, imbis na magbigay tayo ng bayad sa Diyos, ang Diyos pa ang hinihinga ng bayad. So yun po ang ano doon. Kaya sister, wag po nating tawag dito, wag po nating anuhin yung panawagan ng iba, no? Si Pangulong Duterte dati ganun din ang sigaw niya eh. Dapat pagbayarin ang simbahan ng buwis. Hindi po ganun. Tandaan po natin, the church is the body of God, the body of Christ. Tapos pababayarin mo ng buwis yung katawan ni Kristo. Hindi po pwede yun, sister. Sinabi na ng Panginoong Jesucristo. Basahin natin muli dito no sa 26. Anong sabi dito sa 26? Ang mga dayuhan po, tugon ni Pedro, sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi dapat magbayad ang mga mamamayan. So yung mamamayan dyan, yan po ang simbahan, sister. Mhm. I do remember yung quota na itong Caesar for Caesar. Yes. That's why Jesus says, give to Caesar what to Caesar and give God what is to God. Kung ano yung kay Caesar, sa gobyerno magbayad ka ng buwis. Yes, pero kung sa ano yung sa Diyos, dapat ibigay mo yung sa Diyos. Personal tax yun, sis. Oo, magkaiba yun. Iba yun. Your Kaya personal nga, tax pinakita ni Panginoon Jesucristo, sister, sa trabaho mo. yung creation niya. Yung creation niya na hindi tao, nagbayad sa kanya ng pera. Sa Diyos mismo nagbayad. Si Pedro ang kumuha. Pero yung tao na isa sa kanyang creation, yung Diyos ang gustong pagbayarin. That's not fair. Kaya nga sabi niya, ibigay niyo yung sa gobyerno kung ano yung sa gobyerno. Yun yung tax. Ibigay niyo sa gobyerno yung tax. Personal Pero mo yung sa yun. Diyos, wag niyo iba yung sa Diyos kasi hindi mo pwedeng ibigay pagbayarin ang Diyos sa gobyerno. Baliktad. Ang gobyerno dapat magbigay sa Diyos, sister. Ano nga yung sa Diyos eh, di ba? Ano yung sa Diyos sa Diyos? Ano bang dapat sa Diyos? Respect. Pagpakilala. Hindi siya dapat pirahan, sister. Mhm. Hindi, tsaka yung sa sinabi ni sister, liwanagin natin, yung ibigay mo kay Cesar. Kasi yung kay Cesar sa government, ginagamit nila yan para sa mga tao, pabalik sa bayan yan. 'Di ba? Yung mga infrastructures, yung mga ginagamit ng yan, kailangan magbigay ka ng tax. Personal Wag tax lang, yun wag sa lang Brother trabaho. Angel. Wag lang sa flood Oo. control. Wag lang flood, wag mo lang kura-ikura. Brad John Ray, Yes, Brother Wendell. anong kaugnay ba sa bakit ang simbahan di magbayad ng buwis? Yes, Brother Wendell. Bakit daw? Nasa konstitusyon yan, no? Sa konstitusyon, nasa saligang batas natin yan. Napaka-linaw 1982. ang sinabi sa 1987 Constitution sa Artikulo 6, Section 28, number 3. Dapat malibre sa pagbayad ng buwis ang mga institusyong pangkawang gawa, mga simbahan, mga rektorya, mga kumbinto, nakaugnay nito, mga moski, di pangnegosyong mga semeteryo, at lahat ng mga lupain, mga gusali, at mga mehora na aktwal, tuweran at tanging gamit ng mga layuning panrelihiyon, pangkawang gawa, o pang-edukasyon. So, nasa saligang batas natin mismo, sulat yan, at tandaan natin, maraming mga anti-katoliko
na nagsasabing dapat ang Inggit. simbahan Inggit sila, Brother Wendell, inggit. ang simbahan magbayad ng buwis. Una, ito ang argumento kasi, no? Ano po ba ang nasa saligang batas natin? Oh. Kung tingnan natin ang sa saligang batas, lalo na sa separation of church and state, napakalinaw na una, sandali ha, tingnan natin ang ito sa 1987 Constitution, no? Hindi dapat magbalangkas ng batas para pagtatag ng relihiyon o nagbabawal sa malayang pagsasagamit nito. Dapat ipahintulot magpakailanman ang malayang pagsasagamit at pagtatamasa ng pahayag ng relihiyon at pagsamba ng walang pagtatanggi o pamimili. Hindi dapat kailanman ang pasulit sa panrelihiyon o pagsasagamit ng mga karapatang sibil o pamulitika. At ano pa ang sabi? Na di pwede ang gobyerno na maggugol ng pera para sa para sa relihiyon. Ito, nasa Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas 1987. Tingnan natin Ito. Hindi kailanman dapat ilaan, iukol, ibayad o gamitin ang anumang salapi o ari-ariang pambayan sa tuwiran o di tuwiran para sa gamit, pakinabang o tangkilik sa anumang sikta o simbahan o denominasyon, institusyon, sektaryan o sistema ng pangrelihiyon o sino mang pare, pastor, ministro at iba pa. So, malinaw ang konstitusyon natin sa 1987 Artikulo 6, Section 29, number 2, no? Na di dapat maggugol ng salapi. Ngayon, kung ang simbahan ay magbayad ng buwis, hindi ibig sabihin ang gobyerno ay kailangan na maggugol ng pera para sa simbahan. At kung maggugol ng pera ang gobyerno, Dapat, Brother Wendell, meron na ring flood control sa simbahan. oo. Dahil ang simbahan nagbigay ng Nagbubuwis buwis. na. Oo. So, taliwas na yan sa nakasulat sa Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas 1987, Artikulo 6, Section 29, numero 2, na hindi pwede maglaan ang gobyerno ng salapi para sa Simbahan. simbahan. So, kaya nga, ito ang dahilan kung bakit libre ng buwis ang simbahan. Hindi tutulungan ng gobyerno ang pangangailangang pinansyal ng anumang relihiyon. Ito ang dahilan kung bakit makatuwiran lang na ang simbahan ay hindi magbayad ng buwis. Dahil kung magbayad ng buwis, obligado na ang gobyerno. Hindi na kasali ang maggugol. mga Brother Wendell, kasali diyan ng mga protestante, Brother Wendell. Yes, kasali. Kahit Kasali Muslim. sila. Moske. Kahit Muslim. Oo. Okay. Kahit Swerte nila, no? Dahil kung magbayad sila ng buwis, may obligasyon na ang simbahan, ang gobyerno, na maggugol ng salapi para sa kanila. Kaya nga, Tsaka- pwede na sila humingi ng flood control, Brother Wendell. Oo. At nakalagay non-profit yan eh. Kunwari non-profit pero kunwari lang yun. Non-profit organization nakapirma sa kanila dyan sa SEC eh. Pero sila kumikita.
Ang mga So, pastor. pwede nang may multong proyekto. Ghost, ghost. Ghost project. Oo, kaya hindi pwedeng buwisan yan kasi ang gobyerno, sister, yung nagtatanong, isimplify natin na yung gobyerno kasi hindi nakikialam sa simbahan, hindi tumutulong yan, hindi nagbibigay ng mga ano yan na nakaseparate budget for church, walang ganon. So, yung budget lang for DPWH, ayun, nakurakot nga lang. So, ang budget for this, budget for the president, budget for the vice president. Pero walang budget ang gobyerno for the church. Yun ang simpleng paliwanag doon. Hindi pwedeng bisan dahil sila hindi rin naman nagbibigay ng suporta sa mga church group, Sister Sammy. Naintindihan mo na ngayon, Yeah, Sister tsaka Sammy? biblical din naman yung sister, no? Yun nga lang, nakahits lang itong mga protestante. Pero biblical po yun, sinabi ni Panginoon Kristo, hindi magbabayad ng buwis ang mamamayan. Ibig sabihin, ang mamamayan ng Diyos. At Yung church. Brad John Ray, Brad Angel, ang prinsipyo kasi kung hindi magbabayad ng buwis ang simbahan, malinaw naman yan sa itinakda mismo sa batas sa ating gobyerno. Kung pahintulutan siyang magbayad, so ibig sabihin, ang gobyerno natin may karapatan ng supilin, Oh, kaya nga. parusahan, kontrolin ng gobyerno ang simbahan. Dahil obligado siya na magbayad ng buwis. So, kapag yun ang mangyari, tahasan ng pinaghimasukan mismo ng gobyerno ang simbahan. At iyon ay bawal ayon sa Artikulo 3, Section 5. At dapat kasama na rin pala yung Catholic Church kung bubuwisan mo, ibig sabihin kasama na sa budget. Yes. Kaya nga. Kasama na sa budget yan. Sabi nga ni Brother Angel kaganina, so magkakaroon na ng ghost project. Kakaroon ng ghost project ang church. Pero hindi yon, sister. Iba yung personal tax. Ang church hindi pwedeng buwisan dahil ang government hindi naman susuporta rin sa church. Kaya nga non-profit yan, sister. Yun po yung sagot natin, sister. Hindi talaga pwedeng magbigay ng tax dahil ang government wala silang pakialam sa church kung anong ginagawa nila sa loob. Kasi they know non-profit organization yan. For spirituality lang kasi yan eh. Wala yung sa pagpapayaman o ano. Yung kasi yung ano ng gobyerno diyan kaya hindi sila pwedeng atangan ng tax. Okay na ba 'yon, sister si Sammy? Okay, sige, pero I get it yung mga people kasi they claim that the Catholic interfere. Hindi malinaw ang ano. Sounds like you have been out of your ilong, sister. Sorry. Okay. Kasi Yeah. some of the claims is ano ba yun, like the Catholic often interfere. The Catholic often interfere, nakikialam ang Yeah, when it comes to faith, church. Pagdating sa moral kasi sa batas, pagdating sa moral issue may batas din ng gobyerno at sa simbahan. Pagdating sa moral issue, sister, kapag ang gobyerno lumalabag na sa moral issue, the church has the right to intervene, to interfere, but not to impose. Inaano lang nila, sinasabi lang nila. But they always have the right, especially moral, pagdating sa morality, sister. Okay na ba 'yon? Kasi Brad I Angel, feel that the church plays crucial role Brad to An- keep the state insane. No, like they keep the government in check when it comes to morality. Brad Angel, Sige, Bro Wendell. Magdadagdag Okay. si Bro Wendell si Sammy. according to the teaching of the Catholic Church, especially published in the Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines, page 113 and 114, ito po'y malinaw na sinabi, both clergy and laity must be involved in the area of politics when
moral and Gospel. gospel values are at stake. Yan Yun nabasa ang- ko na rin, dati. Yan yun. Yan ang malinaw na sinabi mismo. Kaya nga, sa mga CFD, bakit kailangan din tayong bilang mga Katoliko, kailangan din tayong Magsalita. makilahok sa mga isyu na may kaugnayan sa ating lipunan. Isa sa mga sinumpaan natin bilang CFD, ito po ang sabi ng spiritual director. Do you pledge to serve the church and this organization with humility, respect, and a commitment to justice and peace? Yes, I do. So yun ang Spiritual director? You mean Father Darwin? sinumpaan. Ano ba yun? Oh. I'm sorry. Okay, tuloy muna natin. Ngayon, ano po ba ang separation between church and palagi kasi yang ginagamit na argumento ng karamihan na the current constitution natin ay may separation between church and state. But remember, the current constitution defines the separation of church and state only on 3 terms. Ano yan? Una, batay sa ating konstitusyon, there shall be no official state religion. Pangalawa, the state shall not pass laws for or against any religion. Pangatlo, no public funds shall be allocated for the benefit of any religious group. Yan lang po ang separation of church and state sa batas natin. Walang sinasabi na bawal makialam ang simbahan sa social issue. I see. Tandaan natin na ang konstitusyon ay hindi mabuo without preamble. And remember the preamble, we, the Filipino people, imploring the aid of the Almighty God. So the Constitution and the Bill of Rights assure the free practice of religion at bahagi sa pakipag bilang mga Katoliko, bahagi natin na isang misyon natin na makibahagi talaga sa isyu sa ating lipunan. Anong sabi ni the late Cardinal Jaime Sin? Sabi niya, my duty is to put Christ in politics. Politics without Christ is the greatest scourge of the nation. Yun po, balik sa inyo, bro, Angel. Okay, so si Sammy, okay na ba yon o ano? Yeah, it's okay na good. Okay, so another question. So, kasi there's a one TikTok video that was like explaining how Mary actually looked like historically. I don't know, like it like described na parang siyang jewelry, like she like that, yung like typical na Nazareth kasi with yung Catholic Church often they portray Mary as ano ba yun, like blonde, I don't know, blonde or brunette, like she has like beautiful dresses, like elegance ba? What are your takes on that? Okay, ang tanong niya, Bro Junry, meron ba tayong Yes. batayan sa mga mukha ni Mama Mary? Tama? Mga batayan natin, right? Yes, So- of course, meron. Historical, Of course. Historical. May mga witness, may nakakita sa kanya, sister. Ang problema sa mga nagsulputan ngayon, wala naman silang mga connection dun sa mga church fathers. Wala silang connection sa mga apostle. So yung mga apostle, nakita si Mama Mary. They've seen him. Ganito, They've seen ganito. her. So, Sister. mayroon yan, may batayan. Yes, ganito sister.
May batayan ka din ba, sister, sa mukha niyo si Rizal? I just rely on the photograph. Hmm? Naniniwala ka ba na yung mukha ni si Rizal dyan sa Lolita yan yun? I doubt that. Ay, you doubted? Why? What is your strong arguments? But you doubted? Bro, I never saw bro in person. That's why. Kaya nga, pero mayroon na nakakita sa kanya. Do you believe na marami nakakita kayo si Rizal? Yeah, many. Then do you I don't believe na yung isa sa nakakita sa kanya ay magaling umukit? Nah. Na? So you mean yung mga sculptor natin ngayon, yung mga artist natin ngayon yung mga ano nila, yung mga kaya nilang gawin na hindi kaya ng mga tao rin katulad ng talento nila? Oh, yeah. I see. 'Di ba? Wag mong i-estimate, wag mong i-underestimate, sister, ang kakayahan ng mga sculptor, ang kakayahan ng mga artist sa pagguhit, sa pag-ukit. It's biblical. Even the Bible may mga No, sculpture dito na. Exodus 31, in Exodus 31, God give that talent. Basahin natin Exodus 31. Sino ang nagbigay ng talento sa pag-ukit? Exodus 31, 1 hanggang 2. Basahin natin, sister, ha? Sabi ni Yahweh kay Moises, pinili ko si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hor na mula sa lipi ni Huda. Pinuspos ko siya na ang aking espiritu at binigyan ng kakayahan, kahusayan, katinunuhan at lahat ng gawaing pansining. Ginawa ko ito upang makagawa siya ng magagandang disenyo at may ukit ito sa ginto, pilak at tanso. Alam mo itong si sister, Bezalel, yan ang umukit ng kirubin na nakatayo sa Ark of the Covenant. Yan si Bezalel ang gumawa noon. So nung unang panahon pa lang may mga tao na pala na binigyan ng kakayahan makaukit. Isipin mo ba, anghel nga anghel na hindi nakikita ng tao na naiukit ng isang taong binigyan ng Diyos ng talento. How much more yung mga taong nakita ng mga taong may ganong uri ng talento? Sa tingin mo hindi nila kayang iguhit ang mukha ni Virgin Mary, ang mukha ng ating Panginoong Kristo, yung mga taong witness sa kanilang mga sa panahon nila, hindi nila kayang iguhit yun, pinanampalatayanan nila yon. Maraming mga tao, sister, like ni St. Luke. Si St. Luke ang kauna-unahang artist, sister, for all you know, no, na for information pala, na itong si St. Luke, yung sumulat ng Gospel of Luke, sister, doktor yon at the same time, pintor yon. Siya ang kauna-unahang pintor na gumuhit sa mukha ng Inang Birheng Maria at ni Baby Jesus. Yang Mother of perpetual ano yan? Mother of Perpetual Help. Mother of Perpetual Help na image, sister, si St. Luke ang gumuhit niyan. Although hindi siya ganun ka-perfect, pero ginuhit na si Inang Birheng Maria. So hindi mo ba paniniwalaan yun na yun siya mismo nakakita sa Inang Birheng Maria? Hindi mo paniniwalaan yung guhit niya na existed talaga yung Mary na yan? Kasi the TikToker actually said na yung usually na painting, actually like hindi marag-feel na siya ba like white si Mary, like she has like brunette and stuff. Pero they attempted to do the historical version, like they depicted Mother Mary like yung like typical sa na Hebrew women. I don't know what that's what according from what I watched. Pero feel ko na something is wrong. Anti-Catholic yun, huwag mong intindihin yun. You need to concentrate, focus on the Catholic Church teachings. This is what the Church teaches said. Ito yun, there is someone who, of course, in the St. Luke, doon nga na ano yung life ni Mama Mary, Annunciations, nandun. So St. Luke also, siya yung nag-paint ng Mother Perpetual Help. So he has an idea kung ano yung itsura ni Mama Mary. So whatever you watch
on the anti-Catholic YouTube, just ignore them, don't mind them, dito ka maniwala sa ano, no, para hindi ka masyado maguluhan. Na ano ka tuloy, no, nako-confuse ka tuloy because you keep on watching anti-Catholic video. So just stop that and keep listening na lang dun sa mga Catholic channels natin. Okay na siguro yan, Bro Jando, medyo late na tayo po. Yeah. Why I have so many questions? What the fuck? I know. So may bukas pa. There's still tomorrow, Yay. sister. Okay? So Bro Jando, Yes. okay? Bukas, sister, agahan mo ng maaga, sister. Agahan mo ng maaga. Oh my God. Yeah. Okay. Pinapag-isip ko sa school ko. So, God bless, just don't doubt about the face of God, the face of Mother Mary, sister, Don't worry kasi about it, Kamo. mayroong nakakita sa kanila. At marami yung mga nakakita sa kanilang may kakayahan sa pag-ukit like Saint Luke. Okay? Diba, So, it wag mong i-underestimate ang kanilang kakayahan, sister, kasi bigay yun ng Diyos. Kahit ikaw, alam ko na marunong kang gumuhit. Hindi man perpekto, pero yung mensahe na ginuguhit mo, na ginayahan mo sa iba, yun talaga yung para sa'yo. Nakuha mo, sister? Actually, Naguhit mo nga si Actually, Father in Darwin, our- di ba? Na-paint mo Yeah, si actually, Father in Oh, our- yun Darwin. nga. there is no rules. It's freedom. Diba? What, Exactly. yes, of course. So, Pero ang point dito, sister, yung tao ba na ginuhitan, they are truly exist. Kaya nga sila ginuhit ng mga taong nanampalataya sa kanila kasi they believe in their capacity. They believe of what they are. Like Mother Mary, she is the mother of God. So kung ikaw ba naman nakahalubilo mo ang isang tao na ina ng Diyos, ina nga ng presidente kapag naano natin, para na tayong napaka-honor na natin, di ba? Napaka-honor na natin, ina lang ng presidente ang ating makahalubilo, ang taas na ng ating ano sa kanila. How much more yung the mother of God? How much more the God himself? Yung nakita mo. Tapos ikaw may kakayahan kang gumuhit, hindi mo ba iguguhit yung Diyos mo mismo? Nakita mo na yung Diyos mo, hindi mo iguguhit? And Saint Luke in the Bible is one of the considered the patron saint of painters. Painter siya talaga, sister. Mismong evangelize sa ating ebanghelyo sa Bible mismo, kapatid. Si Saint Luke, hindi lang siya doctor, at the same time he's a painter. So hindi siya mismo pa nakakita kay Mama Mary. So don't doubt the pictures, and you should doubt the anti-Catholic channel. So okay na siguro 'yan, Bro Junri at Bro Jando. Yes. Okay. Nagulat lang ako sa kanya si Father Angel kasi pati sa mukha ni Jose Rizal, nagda-doubt na siya. Kasi sa kakapanood mo na yan ng anti-Catholic channel, tama, stop mo na yan kasi nako-confuse ka lalo. So stop watching anti-Catholic channel. Bro Jando, are you still there? Bro Yeah. Jando? Oh, you're Okay, still tapos na ba? there? We're good na, brother, we're good na. You're awake. Okay. Now we're Balik ka na lang next time, sister. O bukas naman. Agahan mo lang. I May always come bukas back. pa, sister. Okay. Thank you. Okay, let's go. Ayan, so... Pero gusto ko to si sister magtanong kasi ang dami, kasi nasa-challenge tayo. Mm. Sige, thank you, Naka-challenge Sister yung mga Sammy. tanong niya eh. Tama rin yun. Napapanood niya anti-Catholic and then he's asking question about yung Catholic, yung mga anti-Catholic. So at least nasasagot naman. Okay din naman sa mga nanonood. Baka maano sila kay sister. At Tama saka, rin naman Brother yung Angel, tanong niya. Okay naman. aral yun sa mga Katoliko na wag po kayong tumangkilik sa mga programang hindi Katoliko. Tingnan nyo si sister. Nagda-doubt na siya kasi palagi siya nakakinig sa aral ng iba. May doubt na tuloy siya sa aral niya. That's more like a neutral thing. I don't know if there's no attention of being an anti-Catholic, pero they were like attempts of like historical. Okay na. So, Okay. tomorrow again. Okay. Okay na, sister. Control. Okay, tomorrow again, sister. Bye-bye. Hindi makontrol eh. Okay, bye-bye. Sige Yeah. na lang.
Yan, so sayonara daw. Okay, so huling minsan na tayo pasalamat. Yung unahin si Brother Wendell. Brother Wendell, huling minsan pasalamat. Okay, maraming salamat sa lahat. At yun naman isunod naman si Brother Vicente Miliano. Brother Vicente, gising ka pa? Yes po, maraming salamat po sa lahat at yung mga nagtanong po pala sa akin, mga nakapila dito, sagutin ay ipasagot ko na lang po to sa mga susunod Yeah, na araw. ikapi-paste mo na lang yung bro. Ikapi-paste mo, bro. Oo, naka-screenshot sa akin dito lahat. Isa-isahin ko na lang to isingit. Sige. Maraming Sige. salamat po at huwag po kayong magsasawang sumubaybay sa programa ng Punto por Punto. Maraming salamat po at bye-bye. Brother Romel, gising ka pa? Brother Romel? Tulog na. Nakakatuwa to si Vicente Bailiano, talagang umaano hanggang gabi, no? Nakakatuwa. Hanggang umaga yan. Hanggang umaga yan. Hanggang umaga siya. Very good siya, very good. At saka malaking tulong si Brother Vicente Hanggang kung Amen. Oh, Kung- talagang tinawag ni Lord para sa gawain niya. kung sakaling yung katawan ko bubog sarado na, gusto ko magpahinga, nandyan siya para saluhin ang trabaho ko. May reward ka kay Lord, Bro Vicente. Okay. Amen. Atin naman ibigay naman ngayon kay Brother Junri naman. Brother Junri. Yes, maraming salamat, Brother Jando. So yun mga kapatid, no, sa topic natin kaganina, ang aral doon sa mga Katoliko, huwag magtanong sa mga hindi Katoliko. No? Lalong-lalo na sa mga katulad ni Eliseo Soriano. Napakagaling talaga ni Eliseo Soriano mag-twist. Kung hindi mo alam paano kontrahin yung mga pinagsasabi niya, baka isa ka sa maguyo. Kasi ako mga kapatid, before ako napuwersa mag-aral sa aral ng Katoliko, muntikan na rin ako maniwala sa kanya. Kaya I'm so thankful pa rin na dumating si Eliseo Soriano sa buhay ko. Parang naging kami no? I mean, nakilala ko siya dito sa sa internet. Yung kalakasan ni Eliseo Soriano, napakinggan ko siya, hindi ka na talaga ako maniwala. Sabi ko, oo nga no, ang daming larawan sa Katoliko, bawal pala yan sa Bible. Ang ano talaga ng Diyos, napakabait talaga ng Diyos. Hindi niya hinayaan. Bibigyan kanya muna ng parabang, oy, wag mo na, tingnan mo muna yung aral mo. Ganun lang pumasok agad sa isip ko Sabi ko, napaka-unfair naman sa pananampalataya ng tatay ko. Sabi ko, aralin ko muna ang aral ng Katoliko kung may sagot ba ito. Nakita ko si Brother Sok Fernandez. Ayun, sabi ko, aralin ko nga yung aral. Yes, bro. Ngayon, alam mo na, pinabasa niya, MBB, walang obispo. hindi ko na malayan, Brother Angel. Hindi ko na malayan yun. Nalin lang yung Katoliko. Kasi wala nakalagay na obispo doon. Yung ang dating Biblia, may nakalagay na obispo. Hindi niya pinabasa yon. Talagang deceiver. Deceiver talaga, no? So, yun man, no, mga kapatid, papulit pasasalamat sa Diyos sa biyaya araw-araw at yung pagpapagal natin, sana dagdagan panigad, no? At yung prayer life natin, sana mawala na itong mga katapols natin. Kasi minsan, mas talagang nagtitik over yung tapos. Alam yung tapos, mga kapatid? Yung tamads ba? Tamads. Pagkatamarin. So, sana ma-overcome natin yan para yung prayer life natin mas amano pa. So, maraming salamat po at patuloy lang po tayo sa pagtangkilik sa programang Punto por Punto para sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos at sa katuruan ng simbahan. Maraming salamat sa lahat. Abangan natin bukas ang exposition naman ni Brother Jando. Back to you, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Junri. Ito na may bigay ng mga yun kay Brother Romer naman. Brother Romer, gising ka pa? Yes, bro, Jando. Oh, napagod bro kasi sa construction kanina doon sa center. Construction Okay, ka ano? Yan pala si Brother Romel para dapat yung nano ko ganina, no? In example natin, sculpture yan Sculptor to. Sige, so una-una sa Diyos ang lahat ng kapurihan at magpasalamat tayo sa mahal na ina sa kanyang kabutihan. So sa lahat ng mga nanonood ngayon sa Kamandirigmaan ng Liwanag, subscribe na rin at sa follow din sa FB page para kung may mga katanungan kayo about sa spiritual warfare, masasagot po natin. So God bless us all. Good night and Ave Maria. Back to you, Bro Jando.